At yun nga po mga guys, mga ka-farmers. Bali ito pong forma po natin para sa poste po ng ating dragon fruit. Ay ito nga po. Bali kung bibilangin po natin ay 5 po yan na mahaba. Yan po. Na kapag hinati natin po sa gitna ay magiging 10 po ang kabuuan po ng ating pong magagawang poste. Dahil sa ang gagamitin nga po nating bakal ay 10 mm na ang haba po niya ay 20 feet, i-divide po natin yan sa tatlo o hahatiin po natin yan sa tatlo na magiging sukat po ng bawat isa ay 6 feet and 6 inches. Kaya yun na rin po yung magiging haba ng ating pong poste, 6 feet and 6 inches. Kaya ito nga pong ating forma, yan kung mapapansin po ninyo na ang haba rin nga po niyan ay 12. Kaya magdadagdag po tayo ng 1 feet sa kabuuan po na 13 feet ang bawat isa. Tapos i-divide na lang po natin dito sa gitna, or maglalagay na lang po tayo ng divide dyan sa gitna, or hatiin po natin sa gitna para magkasya po yung bakal po natin na 6 feet and 6 inches sa bawat isang poste. Yan po. Yan po yung magiging sukat po ng ating poste at yun pong haba. Ang magiging sukat po ng laki po niya ay 4x4 inches. Yan po. Halika na po mga guys, mga farmers, samahan niyo po ako sa pagpapatuloy po ng paggagawa po natin ng poste ng ating pong dragon fruit.
At pasensya na nga po pala kayo mga guys, mga farmers, kung mapapansin po ninyo na madilim dito po sa ating pinagagawan. Ito nga po ay yung kusina na hindi pa nga po natin natatapos. Kung natatandaan po ninyo na tayo po ay nagpapagawa rin ng kusina, pero hindi po naipagpatuloy ng paggagawa dahil sa ang budget nga po ay hinihintay pa nga po natin sapagkat ginagamit pa po sa ibang pinagkakabalahan po natin ay yan po. Kaya hindi po pa naipagpapatuloy ang paggagawa po ng ating kusina. Ito po yung kusina po natin, yun nga po yung dalawang CR, hindi pa po nagagawa. Pero meron na po yung mga inidoro at mga pintuan na hindi pa po nakakabit. Yan po. Pero ito po ay may flooring na, yan po. Yan po yung kusina natin na napatigil po ng paggagawa. Kaya nga dito po ako naggawa dito sa loob. Ay dahil sa patag po dito sa loob po ng kusina na hindi pa po tapos. Ito naman po ang kusinang ito, hindi pa po naman namin ginagamit ito mga guys, mga farmers. At dahil sa kaya madilim din po ay may dilim na naman po ng ulan sa labas. Yan po, madilim po yung paligid natin sa labas. Dahil sa may dilim nga po ng ulan ay madilim din dito sa loob po ng ating pinagagawaan. Kaya pasensya na po kayo mga guys, mga farmers kung madilim po rito sa ating pinagagawaan. Yan po. Tayo nga po ay may planong magtanim ng dragon fruits.
Maganda raw po yung dragon fruits. Minsan lang po natin itatanim pero mahaba po ang buhay niyan. Hanggat gusto nating alamanin ang dragon fruits, basta malaga lang po tayo sa pupunin, ay matagal po ang buhay ng dragon fruits. Umabot po yan ng 30 taon or more pa, or masigit pa. Tatagal po ang buhay po ng dragon fruits. Kaya naisipan po natin na magtanim po ng dragon fruits. Kaya nga po, ini-prepare na po natin yung mga poste po nila. Maayos po kasi dito, maluwang or mahaba itong lugar na to. Kaya dito po natin napili na magawa ng poste ng dragon fruits. Yan pa mga guys, mga farmers. At sana'y samahan ko po ninyo ako sa pagpapatuloy po ng ating paggagawa ng poste ng dragon fruits. Ngayon po naman ay nag-assemble po tayo ng poste na bakal or yung dalawang bakal na nilalagyan po natin ng letter C na anilyo. Yun po. Nagtatali po natin. Ito po yung binend natin kanina mga guys, mga farmers. At ngayon po, tayo po ay magtatali na po ng anilyo dyan po sa bakal na or yung bakal na ilalagay po natin sa gagawin po nating poste. Yan po, ang nilalagay nga po pala nating bakal ay dalawang 10mm lang po. Or dalawang 10mm na bakal lang po ang ating ilalagay sa bawat isang poste. Dahil sa, kaya dalawa lang po ay dahil sa 10mm naman po yung ating ilalagay na size po ng bakal. At maaari pong matibay na rin po yon para sa isang poste po ng dragon fruits. At ang gagawin po natin ay tatapangan na lang po natin ang halo ng semento para lalo po siyang maging matibay.
Po pala yung forma po ng ating poste ng dragon fruits po, nakahanda na po. At yung pong mga bakal ay nandyan na rin po sa kanila pong mga gitna. Yan po. I-adjust na lang po natin yan sa gitna mamaya pagka nagbubuhos na po tayo. At yan po mga guys, mga farmers, may mapapasin din po kayong PVC pipe na maliliit. Yan po. Ito nga po pala ay dito po natin ilalagay sa may mga guhit po na yan. Ayan po yung gawing itaas po or pinakaitaas po ng ating poste ng dragon fruit na dyan po natin isusuot yung mga bakal na magsisilbing ilalay po natin sa trellis o balag po ng ating dragon fruit. Yan po mga guys, mga farmers, sana samahan po ninyo ako sa pagpapatuloy po ng paggagawa po ng ating poste ng dragon fruit. Mga guys, mga farmers, ito na nga po pala yung gagamitin po natin para po sa ating poste ng dragon fruit. Ito pong mga buhangin, bato at simento. Ito po yung ating magiging halo o timpla. 2 buhangin, 4 na bato at 1 simento. Yan po. Para maging matibay at maayos po yung ating poste ng dragon fruit, yung gagawin po nating mixture ng simento, buhangin at bato.
Ayan po mga guys, mga farmers, tapos na po nating buhusan ng simento ang atin pong poste ng dragon fruit at hihintay na lang po natin na tumigas. At pagkatapos po ay babaklasin na po natin ang mga forma at makikita na po natin ang itsura po ng ating poste ng dragon fruit. Ito na po mga guys, mga farmers, ang ating pong poste ng dragon fruit. Baklas na po natin yung mga forma. Ito na po yung naging resulta po nila. Ayan po.